The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the customs post. He said to him, "Follow me." And leaving everything behind, he got up and followed him. Then Levi gave a great banquet for him in his house, and a large crowd of tax collectors and others were at table with them. The Pharisees and their scribes complained to his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus said to them in reply, "Those who are healthy do not need a physician, but the sick do. I have not come to call the righteous to repentance, but sinners." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa Biblia po, ang isang bangkete, isang piging o marangyang kainan ay sumisimbolo po ng kaligtasan. Ito po ay sumisimbolo ng pagpasok sa kaharian ng langit. Sa isang parable, may isang kwento tungkol sa isang hari na naghanda ng isang masaganang piging. Inimbitahan lahat ng mga matataas na bisita, pero hindi sila nakadalo. Kaya ang sinabi ng hari, pumunta kayo sa lansangan at tawagin niyo na lamang yung mga pipi, mga bingi, mga pilay, mga may kapansanan, yung mga may hirap, at sila inyong papasukin. At napuno yung kainan ng mga hindi naman originaling inimbitahan, andoon lang sa lansangan, at sila nakapasok doon sa malaking handaan. Ang isang kainan ay talaga naman pong nakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Una, physically. Kapag tayo kumakain ng mga bagay na masusustansya, ang ating katawan ay nagiging malusog. Pero hindi lamang katawan natin ang nagiging malusog kapag tayo umaattend ng isang piging o isang handaan. Tayo rin po'y nanonorish socially. Kapag tayo dumadalo sa isang piging, hindi lang ang purpose natin ay makakain ng masarap, kung hindi, makita, maaring mga kaibigan natin na matagal na natin hindi nakikita, makasalamuha, maaaring kapitbahay natin na bihira nating makausap. Kapag nagkakainan, tumitibay ang komunidad. Nabubuo yung tinatawag nating common life. Kaya merong aspetong sosyal kapag nagkakainan. Kanina po ay nagkaroon ng binyagan dito sa parokya at marami mga ninong at ninang. At tuwang-tuwa sila na sila nagkita-kita. At na-imagine ko, no? Kung minsan tayo mga Pinoy, ang kinukuha nating mga ninong at ninang, yung mga malapit sa atin, sa kung minsan yung mga may posisyon, sapagkat gusto natin makimingle sa kanila socially, magkatanungan, magkapalagayang loob. Sa isang kainan, ito rin po isang celebration, kasi habang nagkakainan tayo, mayroong tawanan, mayroong pang kantahan. Habang tayo nagkakainan, nandun ka sa company ng tinuturing mong mga taong mabubuting kasama, masarap kasama. So sa isang handaan, isang kainan, makikita po natin na nararanasan mo rin ng kaligayahan. Kaya kung ito po'y nanonorish tayo physically, socially, tapos tayo masaya, pwede po nating sabihin na ang isang handaan ay merong isang spiritual component. Merong nakaugat dito, no? Pwede nating makita rito yung pagpapalalim ng ating buhay espiritual. Sa tradisyon ng mga Hudyo, meron silang tinatawag na Passover meal, isang kainan na kung saan sa kainan nito, kanilang inaalala yung pagliligtas ng Panginoong Diyos sa kanila doon sa Ehipto. Tuwing tayo magsisimba,
Hindi po ba't ito'y isang piging, isang kainan? Ginugunita natin sa misa yung huling hapunan kung saan si Jesus niaalay niyang kanyang buhay para sa atin at tayo nanonorish spiritually sa misa, sa kainan na ating dinadaluhan. Ngayon, naghanda ng isang piging. Si Levi, sa ibang banggit, no, sa Ebanghelyo, siya si San Mateo. Siya isang tax collector, maniningil ng buwis. At sinabihan siya ng ating Panginoong Yesus na sumunod ka sa akin. At sumunod naman kaagad si Mateo at naghanda ng isang malaking piging para sa ating Panginoong Yesus at sa mga alagad. Si Mateo ay tinuturing na isang taong traidor sapagkat ang buwis na kanyang kinokolekta ay para dun sa bansa na nakakasakop sa kanila. Si Mateo tinuturing na masama, mandaraya, sapagkat nung panahon na yon, napakahirap check-in kung ang buwis na kanyang sinisingil ay yung nga bang karapat-dapat, mahirap i-audit. Kaya ang tingin sa kanya ng mga tao, siya ay isang taong mandaraya. Tinuturing siyang unclean, isang taong makasalanan. Biruin po ninyo, nung makita ng mga Pariseo na si Jesus ay kasama si Mateo at yung iba pa niyang mga kasamahan, mga makasalanan, ba'y nagreklamo ang mga Pariseo, nag-complain sila, bakit ka nakikisama dito sa mga maniningil ng buwis, mga taong mga makasalanan? Yun ang kanilang reaksyon. Mukhang sinadya ng ating Panginoong Yesus na sumama dito sa mga taong hindi karapat-dapat kung tutuusin. Ang tawag sa kuminsan ay the wrong people. No? Sinadya ng ating Panginoon para ituro ang isang napakagandang aral. Naparito ako, hindi para doon sa mga matuwid. Naparito ako para doon sa mga may sakit. Katulad ng isang doktor, hindi naman kailangan gamutin yung mga ayos na. Ang kailangan gamutin ay yung mga may sakit. At makikita po natin na ito pala ang ministry, ito pala ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo. Yung ibang tao ay naiiskandalo. Marahil, kung inyo pong titingnan, hindi ito ang unang pagkakataon ng ating Panginoong Jesucristo ay nakisama sa mga makasalanan. Ang tawag natin sa misa ay the Last Supper, ang huling hapunan. Kung ito po'y huling hapunan, ibig sabihin, maraming hapunan ang nauna na. Maraming hapunan ang dinaluhan ng ating Panginoong Jesucristo marahil sa iba't ibang mga makasalanan upang ipahayag sa mga taong ito ang mabuting balita galing sa Panginoon. Hindi po ba't napakabuting balita na sabihin sa atin, sa lipunan hindi ka tinatanggap, pero sa paghahari ng Diyos, tinatanggap kita. Maaring sa buhay nito ikaw ay malungkot sapagkat iniiwanan ka ng iyong mga kaibigan, itinuturing kang napakarumi. Pero sa paghahari ng Diyos, ikaw ay welcome. Kaya nga naman ganun na lamang ang galak ni Levi, ni Mateo sa Ebanghelyo na siya'y tinawag ng Panginoong Diyos. Kaya siya'y naghanda ng isang napakalaking piging. At kung titingnan po natin ang ating mga sarili, saan po natin nilalagay ang ating sarili? Doon ba sa grupo ng mga matuwid? Ang ating pong sarili nasa grupo ng mga katulad ni Levi, mga taong hindi karapat-dapat, pero kinakalinga ng Panginoon. Ito po'y napakabuting balita, sapagkat sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, anumang pinagdaanan mo sa buhay, ilang beses ka mang nadapa, ilang beses ka mang nagkamali, ikaw ay welcome sa aking kaharian. Tinatanggap kita.
at ako'y naparito para sa iyong kagalingan. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat siya'y napakabuti sa atin. Patuloy niya po tayong tinatawag hanggang sa makabagong panahon upang sa ganoon kung kasama natin siya, ang ating mga pagkakamali ay ating maituwid at tayo'y magbagong buhay. Panalangin po natin sa Panginoon na buksan ang ating mga puso sa Kanyang tawag. Tanggapin po natin siya sa ating kalooban. Tanggapin po natin sa ating buhay sapagkat ang Panginoon sa kabila ng lahat ng ating mga pagkukulang, nais po niyang makisalo sa piging na ihahanda natin para sa Kanya. Nais po niya tayong samahan sa ating paglalakbay sa pang-araw-araw na pamumuhay.